So, hi guys! Nandito ako ngayon sa isang coffee shop sa CDC and na-invite tayo for an interview. Ayan, may tanong sila ngayon at sabay-sabay nating sagutin. Ano daw yung kaya nating ibigay para sa pagmamahal? Nakakatawa man isipin, pero lahat tayo, kapag tinanong to, usual na sagot is, ibibigay ko ang lahat. Yes, nakakatawa man, pero once ko na rin sinabi yan sa buhay ko. Pero I have this mindset na talagang kapag nagmamahal ka, required talagang pagbibigay. Pwede natin ibigay yung mga sacrifices, isama mo pa yung mga extra mile natin, or yung mga ginagawa natin, or kailangan natin gawin out of our comfort zone. But I realized, hindi talaga natin pwedeng maibigay lahat. Truth is, we cannot give what we don't have. Yung mga taong minamahal natin or yung mga bagay na minamahal natin. Minsan nagre-record talaga sila ng mga bagay na wala pa tayo or wala pa sa atin. So I remember that time na nagka-problem kami ng mama ko noon before. Months na kaming di nag-uusap noon. And that is my choice. Choice ko siyang hindi kausapin. Choice ko siyang hindi, hindi pansinin. Ganyan. Kasi galit ako. Meron akong nararamdaman towards her. And naaalala ko din na tuwing gabi, hindi ako makatulog or hindi ako mapatahimik kasi iniisip ko paano kami magkakaayos, ganyan. Paano ko siya maiintindihan. Kasi pumunta ako dun sa point na parang ayoko na rin magbigay. Ayoko na magbigay ng forgiveness. Parang kinat off ko na lahat. Pero, I know, lahat tayo nakaka-relate dito. Kahit may ganun na problem, kahit may ganun tayo nararamdaman, hindi pa rin nawawala yung pagmamahal natin. Siyempre, magulang natin sila. Then one night, God encountered me. And alam ko may gustong gawin si Lord sa puso ko that night. I am waiting for my mother na magbago. Not knowing, ang gusto palang gawin ni Lord sa puso ko ay mabago. Sa season of changing of na yon, nag-response ako dun sa calling ng Panginoon sa akin nung time na yon. And I've learned, or God teach me, kung ano yung mga dapat nating i-embrace kapag nagmamahal tayo or mga dapat natin tinatanggihan pag nagmamahal tayo. So, through this verse, gusto ko lang siyang i-share. Ang sabi dito sa 1 Corinthians 13:4-7, NLT version, love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand its own way. It's not irritable, and it keeps no record of being wrong. It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstances. Dito ako naturuan talaga ng Lord kung ano dapat yung mga dapat kong ine-embrace sa pagmamahal. Yun yung patience, understanding, faith, endurance, or perseverance. Ang dami. And ano naman yung mga dapat kong tanggihan na alam kong napakita ko sa nanay ko? Selfishness, pride, unforgiveness. God revealed to me na ang pwede pala natin ibigay kapag nagmamahal tayo is yung pagbabago. Ang pagbabago na ginawa ng Panginoon sa puso natin. Kasi gusto natin maintindihan sila, gusto natin magbigay ng pagmamahal, pero hindi natin magagawa yun kung wala pa tayong pagbabago sa puso natin. And I believe malaking bagay yun para maibigay natin sa kanila. Ayun, I hope this question or yung pagsagot ko nito ay makatulong sa ating lahat. Ang tunay na nagmamahal or gustong magbigay para sa pagmamahal, I believe willing sila magpabago sa ating Panginoon. Change after change, from glory to glory, all by His grace. God is good. God bless YDC.